So mga sangkay, mayroon pong babala ngayon no, sa mga kababayan po natin na nasa South Korea. Mayroon po atang puputok na naman mga sangkay na malaking gulo sa bansang ito. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon dahil pinag-iingat na po yung mga Pilipino. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ito pandaigdigang balita po tayo. At syempre kasama po dito sa ating pag-uusapan yung mga kababayan po natin na nasa Korea. Dahil nga po mga sangkay, alam nyo, nasubaybayan ko po ang serye na to, itong gulong nagaganap doon sa South Korea pagdating po sa kanilang gobyerno. Mas malala po yan sa Pilipinas, mga sangkay, sinasabi ko po sa inyo. Dito sa ating bansa, ito tayo mga sangkay, medyo may gulo din pong nangyayari, pero malala ang nangyayari doon sa South Korea. Ngayon, mga sangkay, nagkakaroon po ng mga banggaan, no? Yung magkabilaang panig. Pag-usapan po natin yan, bago tayo magsimula, road to 2 million subscribers na po tayo mga sangkay. So, gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay. Kasi dito, nag-upload po tayo ng mga video, hindi lamang po pang-lokal, kundi mga pandaigdigang balita, mga sangkay. Pinag-uusapan po natin, like for example, climate change, world news, like yung mga war, at kagaya na itong mga sangkay, itong nangyayari sa South Korea. So, dito lamang po natin yan ina-upload. Kaya kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button. Ngayon din, makikita nyo po yung subscribe button sa baba. I-click nyo po yun. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, eto na mga sangkay. Tingnan po natin, alamin po natin ang sitwasyon ng South Korea. Ayon po kasi dito sa GMA News, the Philippine Embassy in Seoul advised Filipino in South Korea to avoid crowded places and comply with laws prohibiting foreigners participation in demonstrations. Bakit? Bakit sinasabi ito ngayon mga sangkay ng Philippine Embassy doon po sa Korea? Kasi nga po, ayon po sa report mga sangkay, magkakagulo na naman daw po ang bansang ito. Kabi-kabilaan na naman po mga protesta ang magaganap. Ang malupit mga sangkay, hindi po yung isang grupo lang, dalawa po. Mga anti-government at pro-government magkakasubukan mga sangkay. Baka mamaya magka-civil war po ito. Yun po yung medyo nakakalungkot mga sangkay kapag nangyari yan. Ngayon, ito. Tingnan po natin ang report, mga sangkay. Sa mga nakaraang, buwan, 3 months ago, ito po yung naganap, mga sangkay. Nagkaroon po ng pagsabog ng isang malaking problema sa South Korea. Nagkaroon po ng declaration ng martial law. Kung kaya't mga sangkay, nagkagulo lalo. Kasi inakusahan po, itong presidente ng South Korea, inakusahan po yung opposition na nakikipag-ugnayan daw po doon sa North Korea. Alam nyo naman po, mga sangkay, kung kayo ay updated sa sigalot ng South Korea and North Korea, nagigets nyo ngayon, mga sangkay, kung bakit nag-declare ng martial law itong presidente nila, si President Yoon, doon po sa South Korea. Ngayon, nag-declare ng martial law at ito na po ang sumunod na nangyari, mga sangkay. Nagpatawag po yung Congress ng South Korea kasi ang Congress ng South Korea nakalalamang po ang opposition kaysa sa nasa side ng presidente. Naipanalo po nila yung pagtanggal ng martial law. Nung tinanggal na po yung martial law, ito na ang eksena. Nagkaroon na po ng mga kilos protesta. Okay, tingnan po muna natin yung, ito po yun mga sangkay. Ito yung martial law. We now have this ban, this declaration of martial law that has been overturned by Parliament. Will Ripley, our colleague in Taipei, was just saying it should take a simple majority of Parliament to So overturn. makikita nyo mga sangkay, yung military nag-take over sa buong South Korea. At that time, nung martial law, itong martial law ay na-declare nga po ng kanilang presidente. This, and that has happened within the past 2 to 3 minutes. Applause breaking out in the National Assembly. We're headed there now.
Grabe. but certainly a feeling of O, ito pa, mga sanggay. Ito pa yung eksena dyan. there are people Ayan, who are leaving bars, who are leaving restaurants, calling their moms, calling their dads, calling their children, saying, I'm coming home right now. This has not happened within the 21st century, a declaration of martial law. Ayan po, makikita nyo mga sanggay, nagkaroon po ng military takeover. Yun nga po yung kinakatakot din ngayon ng Pilipinas, di ba? Sabi ko nga, kung magkakaroon ng malaking gulo sa Pilipinas, magkakaroon ng rebellion kung tawagin, may possibility na mag-declare din po ng martial law. Kasi nakalagay po yan sa Constitution eh. Kapag mayroon pong rebellion, ang martial law ay pwedeng i-declare. Depende po kung approved by Congress, at I think kasama po ata yung Supreme Court kung hindi po ako nagkakamali, mga sangkay. So, after po na itong declaration ng martial law, eto na ang nangyari. Napahinto ang martial law, di ba? Napasara nila. Hindi na po, kumbaga, wala ng martial law. Pinaalis na po yung mga sundalo. Ito na ang nangyari. Police investigations and an impeachment vote. South Korean President Yoon Suk-yeol remains out of the public eye after shocking the world with his brief failed attempt at imposing martial law here. Since then, protests against him are growing louder. Thousands are joining rallies. They're chanting Yoon Suk-yeol must resign. So after na ito mga sanggay, ang sumunod na pong eksena, in-impeach, sinubukang ipa-impeach si President Yoon, ang presidente po ng South Korea. Actually, mga sanggay, hinanap pa po yun. Nagtago-taguan pa po sila. Then, kalaunan, sumuko rin. Pero, after po ng ilang mga linggo mga sangkay, lumabas din po, ilang buwan ba o basta ilang weeks, no? Pinalaya din po ang presidente ng South Korea. Wala pong nakita mga sangkay problema eh. Wala silang nakitang problema. Ngayon, natalo po yung opposition na may pinakamaraming tao mga sangkay sa Congress. So, eto na po ang nangyayari. Nagkakaroon po ng rival rallies sa South Korea. Yung hindi pala pro-Marcos, dito lang yan. Pro-government and anti-government. Kumbaga dito sa atin, pro-Marcos and anti-Marcos kasi yun po yung nasa position natin ngayon, Marcos eh. Sa kanila, pro-government at anti-government, yan po ang nangyayari. Gulo sa South Korea. O, panoorin natin. Thousands of supporters and critics of the South Korean president, Yoon Suk-yeol, took to the streets in Seoul Sunday in the next chapter of an impeachment trial that has polarized the nation. President Yoon was impeached and arrested after declaring martial law last December. His attempt at overruling the parliament's authority was deemed anti-democratic, a view shared by this anti-Yoon protester. The reason he has been ousted is because if he is reinstated, so many dangerous things can happen. Also, based on what he has done, it is clear he is incompetent. I believe even those Ito, who anti-government. voted for him are regretting their choices. But many Koreans are coming to Yoon's defense. Ito na. Ito naman, kakampi ni Yoon, ni President Yoon. The president's supporters say his impeachment was an abuse of power by opposition parties. Okay, kasi ngayon, andun pa rin po, may kinakaharap pa rin po si Yoon na impeachment complaint. Pero, nawala na po siya mga sangkay doon sa selda. I believe the impeachment will be dismissed as invalid, and it should be. Because there was no reason for the impeachment to begin with. It was a result of a large group of parliament members forcing with their power. Okay, yan na po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Now, Yung mga kakampi ni President Yoon, kakampi ng Amerika. Ayan po, kaya makikita nyo yung flag ng South Korea at flag ng US. Kaya ngayon mga sangkay, yung embahada ng Pilipinas doon po sa South Korea, nagbabala. Sabi po dito, with the expected holding of massive public assemblies, demonstrations, and protests in the coming days in view of the current domestic situation in South Korea, Filipino nationals are advised to observe the usual
precautions and to avoid crowded and congested public areas. So ayan po ha, lahat po ng mga kababayan po natin dyan sa South Korea, mag-iingat po kayo. Kasi nagkakaroon po kayo ng banggaan kabilang panig. Umiwas na lamang po para hindi po masama sa malaking problema po doon mga sangkay sa South Korea. Well, kala po natin sa Pilipinas lamang po nangyayari. Hindi po. Pati po sa ibang bansa, ito po yung situation. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ayan po. More ang pinag-uusapan natin dito is Bible prophecy. Kapag nakita niyo na po yung ating YouTube channel, Sangke Revelation, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.